We may all take our comfortable seat and place in the presence of our God. Third Sunday na ng October. Fear na yung year 2020 is a time of strengthening in the Lord. A time of reflection, a time of realignment of our priorities, no? Yung 2020, natapos, parang ganun na lang. Pero hindi tayo papayag na walang nangyari sa atin ng 2020. I believe maraming ginawa si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. I believe may ginawa si Lord sa buhay mo. Maraming itinuro si Lord sa atin. Kaya, pasalamat pa rin tayo na sa 2020 nagkaroon tayo ng major realignment of our priorities. Tama ba? Nagkaroon tayo ng major realignment of our system. Di ba? Nung una, pinapahalagahan natin yung mga material na mga bagay. Tayo ng refocusing on what is more important. No, what is eternal? Priorities. So today, ang ating theme is staying ready for the Lord's return. Week 3, ang title is What's Out? Sabihin mo sa katabi mo, What's Out? Maging Okay? Marami tayong dapat nabantayan, lalo sa mga panahong ito. Mas tumitindi ang laban, mas kinakailangan tayo ay alert, awake, enthusiastic, alive, revive. Yan. So, pag sinabing what's out, para bang naglalakad ka, no? Tapos may sinabi ka, what's out? Tingin mo agad, baka may bumagsak na bagay, di ba? Ganun eh. What's out? Dapat yung title, nakakagising. Hindi lang, what's out? It's, what's out? Wala si Pastor Wendell, pero birthday niya. Happy birthday, Pastor Wendell. Alam ko, andyan ka lang. So yon, what's out? Hindi simpleng babala ito. Ito ay talagang panggising. Bakit? Ibig sabihin, minsan tayo nakakatulog. Revelations chapter 1, verses 10 to verse 11. Itong ating talata ngayon. Sabi ni Apostle John, okay, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet. Si John mismo nagising parang trumpet. Diba? Nakanakang ganun. Meron tayong megaphone, parang ganun. Parang megaphone, yun ang trumpet sound, no? Tapos nasa tahinga mo pa, no? Grabe. Ewan ko pag di ka pa nagising ni Ana. Like a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Yun ang sabi ng boses sa kanya. Kaya ito'y vision, ha? Vision na gising naman siya. No? Ibang klase nung si John the Baptist o si John the Beloved to, no? Alam natin si John Beloved ay isa sa mga minartir. Sabihin, lahat ng mga original disciples, sila lahat ay pinagpapatay. No? Bakit? Kasi hindi nila pwedeng i-deny yung katotohanan ng alam nila. Hindi nila pwedeng i-deny
na si Jesus ang kanilang Lord. Di nila pwedeng i-deny na siya muling nabuhay mula sa mga patay. No? Ando na eh. No? Nakatutok na yung sibat, nakatutok na yung tabak. Pero sabi nga natin, kapag ka nandun ka sa ganung bingit ng kamatayan, pero alam mo naman ikaw ay first-hand witnesses, hindi mo pwedeng i-deny yun. Lalo't nakataya yung iyong eternal destiny. Di ba? So, may sinibat, may pinutulan ng ulo, kung anong ginawa sa kanila, may pinana, lahat yung, hindi lang naman 12 yan eh, meron pa. Pero ang ginawa kay John the Baptist, siya naman ay inilublob sa kumukulong, John the Beloved, I mean, gagawin siyang crispy pata, inilublob sa kumukulong langis. Pero sa pagkamangha ng mga Roman torturer niya, bigla siyang bumulaga. Bulaga. Buhay siya. Yung meron po sila talaga na parang tradisyon eh. Pagka minsan mo nang pinatay at hindi pa rin namatay, huwag mo nang papatayin uli dahil double jeopardy. At meron yung parang sa kanila, ibig sabihin, may proteksyon siya ng Diyos niya. Kaya pag ginawa pa nilang patayin uli siya, kalaban nila, Diyos na niya. No? Kaya binuhay siya, pero in exile sa island of Patmos, at doon niya nasulat yung Book of Revelation. Kaya ito, no? May purpose pala, no? Parang ikaw, huwag kang matakot sa kamatayan. Pag may purpose ng Lord sa iyo, hindi ka pa mamamatay. Hawak ni Lord ang buhay mo eh. No? Nung isuko mo ang buhay mo kay Lord, siya na may hawak. Bakit? Siya yung may hawak ng susi ng kamatayan. Sabihin, hindi ka pwedeng pakialaman ng kaaway kung ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Okay? So, nice natin our objective. Next slide. I-highlight natin o ipapakita natin ng maliwanag yung mga warnings. Mga unacceptable church practices. Sabihin, mga ginagawa ng mga Kristiyano noon, pero ganun din ngayon. Ganun din. Upang tayo patuloy na maihanda o magkaroon ng kahandaan. Kasi minsan isip natin, handa naman tayo eh. Pero baka meron pang mga practices na ginagawa tayo na maaaring maging dahilan para tayo ay hindi makasama. Maliwanag po? Yan. Mahirap yun, di ba? Yung bang sabi ng teacher mo, kasama ka sa outing o sa field trip. Kasama ka. Nung nandoon ka na, sasakay ka ng bus, sabi ng teacher mo, sorry, hindi ka pala kasama. Diba? Ang saklap noon. Handang-handa ka na. Anong gagawin natin? No? Yung bang, alam mo na pagdating ni Lord, handang-handa ka na. Naglipara ng iba, ikaw, andito pa ako. Anong nangyari? Di ba masaklap yun? So yun ang kinakailangan maunawa natin na kailangan natin ng kahandaan ay laging nandoroon. Pinipreserve natin yung ating readiness. So, okay. Parang isinama ko sa slide halos lahat ng dito eh. So, next slide siguro. Yan, the Book of Revelation. Iyon yung portion ng Bible nakapokus sa end of this present age. So, hindi end of the world ha. Sabi natin, wala pong end of the world. This world will never end. No? Babaguhin lang. Okay? Nakapokus sa end of our present age. More particularly on the Great Tribulation, na kung saan paparusahan ng Diyos lahat ng mga unbelievers. At dito ay nakadetalye paano mangyayari yon. Kaya wala po tayong pwedeng itago.
Andyan na yan eh. Ganun pa man, meron pa rin talaga mga tao na hindi talaga sila naniniwala. Sa pagtatapos noong Book of Revelation, yung last 3 chapters, doon natin makikita yung next age. Yung coming ng Lord, yung kanyang 1,000-year reign. Ano mangyari sa 1,000-year reign? Na kung saan yun yung totoo na paghahari ng Panginoon physically and visibly. No, ha? Nasa Bible yan, He will reign physically and visibly. Sabihin, face-to-face tayo sa Panginoon. Darating talaga siya. Hello? At kung saan nandoon yung totoong peace and prosperity. Walang manunukso kasi si Satanas ay itatanikala, ihuhulog sa bottomless pit, sasarhan yun, sisidyohan yun, for 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, doon pa lang siya pansamantalang pakakawalan para yung final na purging o paglilinis ng mga tao, yung hindi talaga susunod sa Lord, sasama sa Kanya. At lulusob sa kampo sa Jerusalem, na kung saan sila naman ay lilipulin ng apoy ng Panginoon. Yan ang sinasabi sa Revelations chapter 20, no? 19 ay 19 and 20. 19 kasi yun yung millennial kingdom eh. 20, yun na, maganda na yung 20. Sinasabi na ron yung magaganap sa new heaven, new earth, di ba? So, eternity yun 21, may 22 pa nga pala yun. So, basta yung 20, 21, 22, ano mangyayari sa mga darating na panahon? Yung coming ages. Kaya itong ating present age, matatapos na to. Babaguhin na ng Panginoon. So, gaganda ang ating kalalagayan. Although sa panahon natin ngayon, nakikita natin yung paghihirap, tumitindi. No? Hindi pa natin talaga nakikita yung talagang resulta nitong pandemic ng 7 buwan tayong naka-lockdown. Yung iba damang-dama na. Yung iba talagang wala na makain. Yung iba ay nasisira na ng pag-iisip din na malaman anong gagawin. Pero salamat tayo sa Lord dahil buhay tayo, malusog. Tama ba? At iniingatan tayo. Okay? So kaya nga ating muling pinapaalala, gawin nyo tuwing umaga yung deklarasyon na yun. Yun ang protection mo sa lahat, pati infection sa virus, ano pa man. No? Magkasakit ka, yan din ang iyong sandata para makapanindigan tayo. Yan, no? So yung Great Tribulation, dyan na may mention yung paghihirap, nabubuhos ang Diyos sa mga taong hindi mananampalataya, mga taong nagpahirap sa kanilang kapwa. Yan, yung mga author nitong pandemic na to. Kasama sila sa pahirapan ng Panginoon. Kaya kung sila ay hindi magbabago at di maniniwala, yan, no? Kasama na ang millennial reign of Christ, final judgment. Yan, meron pang final judgment. After 1,000 years, andun yung final judgment. At pagkatapos ng final judgment, maitapon na lahat ng mga hindi ligtas sa dagat-dagatang apoy. Saka palang talagang mag-uumpisa yung new heaven, new earth, na kung saan wala nang sumpa, wala nang sakit, wala nang kahirapan, wala nang gutom. Okay? We will be back in the original creation of God in paradise. It's paradise restored. Ayan, di ba? Ang ganda. No, huwag mo yung pagpapalit yan sa mga temporary things sa mundong ito. Huwag natin ipagpapalit yan sa mga nakalilibang, nakahihibang, na mga bagay na pangsamantala lamang. Maraming tao, sila ay nahihintatakutan. They are gripped with fear kapag pinag-usapan ay Book of Revelation.
Kasi ang nakikita nila, terrible ang mangyayari. Bakit ka naman matatakot kung ikaw naman ay handa? Kung alam mo naman na hindi para sa iyo yan. Okay? Pagka-close ng ating present age, talagang maraming magaganap. Ito pa nga, yung World War III ay talagang mataginting. No? Yun yung pinaka-pinale na plano nila. Pag hindi pa nakuha sa pandemic, yun. Kasi gusto na talaga maraming mamatay na tao, magbabawas talaga ng tao. Yan talagang plano. That is in the Agenda 21. Kaya, huwag kang mahintatakutan. Bagkos magtiwala ka sa Lord. Andiyan ang kanyang salita, gagabayan niya tayo every step of the way para hindi tayo magkaroon ng takot, kundi magkaroon tayo ng assurance na God will get us through all these things. Diba? Aakayin tayo ng Lord hanggang sa tayo makatawid sa kabilang panahon. Okay. Alam nyo, meron namang blessing din kapag babasahin niyo yung Book of Revelation. Tingnan sa next slide. Ang sabi rin sa Revelation 1:3, "Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy." May pagpapala eh. "And keep those things which are written in it, for the time is near." Isipin mo, 2020 years ago nasulat to, pero the time is near. No? Kumaga, may nagsasabi, tapos na yan, at nangyari na, pero wala pa. Hindi pa nga naghari sa ng 1,000 years, paano matapos yan? No? Hindi pa nga nangyari yung great falling away, yung rebuilding of the temple. Pinag-uusapan pa lang build ang third temple. No? Hindi pa naghahari yung Antichrist. Ito pa nga lang, pinupus na New World Order. Narinig niyo yun. Hindi na po natatago yun. New World Order. Maraming articles yan na talagang ipinupus na nila. Anong ginagamit dyan? Yung mga Democrats, mga leftist, gay movement, yan ang ginagamit para mapus ang New World Order. Illuminati, sila yung mga nagpupus ang New World Order. Yung mga elite, the richest among the rich. Yan, tulad ni Bill Gates, kaya nga pinupus yung vaccination eh. Dahil sa vaccination, may kasama yan na preparation for people's control. No? Mamaya pag-usapan natin kasi may article ako na ginawa para maunawa natin tungkol diyan. So yan, no? Pinagpala ang magbasa na yan. Kaya huwag kayong matatakot magbasa ng Book of Revelation. May pagpapala yan. Hello? The book was written by John, the beloved disciple. And history tells us that John was the only original disciple of the Lord na namatay ng natural death. Yung nga, sabi natin kanina, siya ay pinrito sa kumukulong langis, pero sa pagkagulat ng mga torture niya, ng mga Romans, hindi po siya namatay. Ewan kung nature niya, kung nalaptos mo yung balat niya, basta hindi siya namatay. Isipin mo, wala makakaligtas noon. Kumukulong langis, buhay. Hindi naman sinabi ng Bible na naghirap siya dahil laptos-laptos ang 3rd degree, 4th degree burn. Wala sinabi. So, ibig sabihin, siguro normal yung balat niya. Isipin mo, kumukulong langis. Walang power sa kanya. Parang tandaan nyo, si Daniel, natulog kasama yung mga mababangis na leon. Walang power yung leon sa mga tao na ang Diyos ang kasama. Ikaw rin. Ikaw isang templo ng Diyos. Kaya ang deklarasyon natin, di ba? Satan has no place in me, no power over me, through the blood of Jesus. Pag dinedeklara mo yan with all your faith, nako, yun talaga ang mangyayari. COVID-19 has no place in me, no power over me, through the blood of Jesus. Yes. Ganang ka-powerful yung word ni God. Kaya, declare it with all assurance na yun na yun. Okay? So,
Yung aklat nito ng Revelation started with the revelation of the Lord Himself. At sabi niya kay John, ang description ng Panginoon ay napakakaiba. No? Kasi kaya nga sinabi ng Lord, huwag kayong gagawa na namang larawan ng anumang bagay, nasa langit, nasa lupa. Bakit? Hindi na ganun ang mukha ni Lord eh. No? Yung maamo ang mukha at ang daming larawan, iba-ibang larawan. Ang sabi ni John sa Revelations 1:14, his head and hair were white like wool. Grabe ang puti. Parang niebe, parang balahibo ng tupa na napakalinis. White as snow. And his eyes like flame of fire. Nagniningas, nagbabagang apoy. Paano may drawing yun? No? His feet were like fine brass. Yung napakakintab na tanso. No? Na parang naglalagablab. As if refined in a furnace. And his voice as the sound of many waters. John, 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 John. Tinatagan si John. John, 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 John. Nag-i-echo, no? Parang tatakot ka pagka sila nagsalita. Hallelujah. Bakit? Hindi na siya nasa laman na katulad ng dati niya. He is in a glorified body and He now is the Lord of Lords, King of Kings. Balik siya sa dati niyang posisyon as God Almighty. Yan, no? So ano yung roadmap natin sa ating destination? Bible. The Bible serves as our roadmap for travelers to reach their eternal destiny. Kung wala po tayo na roadmap, maliligaw tayo. Madidelay tayo, maliligaw tayo. Pagka isang unfamiliar place, nag-tour ka, pupunta ka sa kanilang desk, tour desk, hingi ka ng map, no? Guide for tourist. Saan pupunta, paano pumunta, ganon. So, ganon ang Bible, it will serve as our traveler's guide towards our destination. Para hindi tayo ma-delay, para hindi tayo maligaw. Bakit? Kasi life is a complicated journey. Minsan binabaliwala lang natin, pero life is a very complicated journey. Napansin niyo yun? Komplikado. No? Lalo kapag marami kang engagement, marami kang ina-accomplish sa buhay mo, it's complicated. It's not a simple life. Lalo kapag pumapasok ka ng relationships, it's complicated. It's very complicated. Tama ba? Nagkatrabaho ka, then kasabay, nagpaplano ka ng magpakasal. Naku, it's very complicated. Hello? And then yung trabaho mo ay wala ka ng halos makapag-church. It's very complicated. And gusto mo na makapaglingkod ka, Lord, pero wala ka naman time. Inaagaw ng trabaho mo. No? At doon, binabalanse mo ano bang priority naman dapat natin gawin. Marami kang desisyon na ginagawa. Hello? Nakaka-relate ba kayo? No? Relate na relate, ano? Minsan, pagod na pagod tayo, mag-churches, ano kaya, punta kayo, walang sasakyan ngayon, may mga transport na ba ngayon? May mga jeep na? Meron na, pero hindi pa kompleto, ano? Meron na. Hindi pa 100%, ano? Nagising na. Nagising na sila. No? Plastic distancing lang naman ang tugon eh, no? Hindi na social distancing, plastic distancing na lang. Formality na lang yun eh. Ha? Ay, ayaw na lang pakialaman eh. Sabihin, bahala na tayo. Di ba? Kasi, sa totoo lang, hindi na pwedeng pakialaman ng church eh. Even in pandemic, nasa constitution yan.
na hiwalay talaga. Kaya nga hindi tayo kasama sa social amelioration, mga pastor. Walang social amelioration. Bahala kayo sa sarili nyo. May sarili kayong gobyerno. Yeah. Yeah, of course, siyempre, mag-temperature pa rin tayo, mag-lista pa rin tayo, para lang makasunod tayo sa kanilang procedure. Kung gusto niyo mag-mask dito sa loob, okay lang, walang problema yun. Kung gusto niyo mag-face shield, walang problema yun. Kung gusto niyo nang walang problema yun. Kasi siyempre may kanya ka tayong mga apprehensions eh. Okay lang yun. Ang importante, gawin natin yung dapat natin gawin na yung Hebrews 10:25, not neglecting the gathering together. Huwag natin pababayaan yung ating pag-gathering together. No? Kaya sabi natin na hindi na tama na bukas ang mall, sarado ang church. Hindi na tama. Okay? So, salamat sa Panginoon sa mga bagong mukha at alam ko na protektado tayo ng Panginoon. Okay? Basta gawin natin lang yung alam natin tama. Mag-wash hands, okay. Mas okay nga yun eh. Natuto tayo talaga ng, di ba? Hygiene. Meron diyan na sanitizer, okay lang yun. Meron diyan put dip, okay lang yun. Malaking tulong nga yan eh. Natuto tayo na, di ba? Kasi nung una, wala lang. Pero ngayon, naging careful din naman tayo kahit paano. Okay? Okay, so sabi natin, complicated and journey of life. Without directional signs, many people who are lost may not be able to come back home to God. Pag wala talagang mag-guide, hindi makakabalik ang mga tao sa Panginoon. Mahirap. Eh kung yung ang tao natagpuan ang daan, naliligaw pa rin. Hello? Yung iba nagpapakaligaw pa rin. Hindi lang naliligaw, nagpapakaligaw. Eh, paano pa yung tao talaga na ligaw? Paano sila makakabalik kung wala silang tour guide? Ikaw yung tour guide nila eh. Tandaan mo, ikaw yung tour guide ng mga taong naliligaw. Kayo mga nagising na sa katotohanan na tumanggap ng mandate ng God na Great Commission, go and make disciple, kayo yung tour guide na maggagabay sa mga tao upang sila makabalik sa Panginoon. Di ba? Parang yung ngang nakatagpo na't bumalik na kay Lord, naliligaw pa rin eh. Paano pa kaya yung mga tao talagang hindi pa nalalaman ang pabalik sa Panginoon? Di lalo na. Kaya ito talagang very complicated at journey. Kaya nga kinakailan, lagi tayong nagbabantay. Kaya nga, watch out. Dapat tayo mapagbantay sa ating mga sarili at sa ating mga kapatid. Yan. The book of Revelation is just like that. Yan ay ating guide. It particularly addresses those who have been found so that they would not get lost again. Yung mga nakatagpo na kay Lord, ang book of Revelation is ang appropriate book para tayo laging paalalahanan, gisingin, ituwid, no? Kaya sabi mo sa katabi mo, para sa iyo to. Basahin mo ito. Magandang basahin book of Revelation eh. Kung sasummarize mo yung chapter 1 to 22, makikita mo anong sinasabi doon ng Panginoon sa atin. No? May mga topics siya na meron para sa'yo, meron hindi para sa'yo. No? Yung hindi para sa'yo, warning yan para huwag tayong, huwag natin subukan pa. Okay? Kaya yun ang pangako sa atin, Lord, kay Titus 2:13, sabi, this is our blessed hope, yung coming ni Lord. Yung ating gathering together to Him. Okay? So, whether we like it or not, whether we know it or not, we are on our journey back home. This present world is not yet home. No? This present age in this world, hindi pa ito eh. Babalik naman tayo sa mundong ito kapag ito renewed na. No? I-renew ng Lord to eh. Kaya makikita natin, I think it's in chapter 20, 1920, i-renew ng Lord tong world na to.
Kaya pagdating ng new heaven, new earth, renewed na to. So, expect a much, much better place waiting for you. May magandang kalalagyan tayo dito sa daigdig na to. Kaya hindi takot dapat ang Maria sa atin eh. Dapat tuwa nga at saka pag-asa. Tama ba? Ikaw na nakakilala na at alam mo na andun yung kauhaw mo talaga na lumapit at maging very close kay Lord. Yan dapat maramdaman natin na tayo ay kampante. We will make it. No? Kailangan lang talaga maging tayong diligent. That's the word. Diligent in our faith walk. Maging tayong masigasig, mainit. No? Wag natin babalikan yung lumang dating. If we truly repented of those things, kung talagang iniwan na natin yan, wag natin babalikan pa. It's a very dangerous place to be. So, anong message sa 7 churches? It is believed that the messages to the 7 churches are addressed to literal churches existing during that time. Sa panahon nila talagang nag-exist yung mga churches na yun. Yung 7 churches. Pero yung warnings ngayon contained in the messages or the message ay pareho din. Dahil yung condition during the present day churches noon, pareho din ngayon. No? Sabi nga, wala namang bago eh. Walang bago. Yung nangyari noon, nangyayari pa rin ngayon. Each church had its own unique characteristics. Meron ding commendable acts. Magaganda yung ginagawa nila. Pero meron din naman na kinakailang baguhin. Para ma-qualify sa rapture at sa pagbabalik ng Panginoon. So, yung mga same characteristics na yun, applicable pa rin and identifiable pa rin sa present-day churches. Kaya, the message is the same. Those messages are clear warning sign to prepare churches for the rapture and the day of the Lord. So, napag-aralan natin last Sunday, yung difference between the rapture and the second coming of the Lord. No? These are stern warnings. Matitindi ito mga warning na ito. Because there are times the churches are sleeping in their journey and starting to get lost again. Yun po. Kailangan natin, minsan-minsan may magsasalita sa atin talaga na nakakagulat. Minsan nga, masasaktan tayo eh. Pero yun ay paalala lang sa atin para hindi tayo lubusang mawala, maiwan. So let's go to our main point. Things to watch out for. Ano yung ating kinakalambabantayan? Kasi title natin eh, what's out? Anong babantayan? No? Number 1, ito yung sinasabi na Church of Ephesus. Church in Ephesus. Mga mananampalataya sa Ephesus. Ano nangyari sa kanila? Sabi nga dyan, lost love. Wow. Pati pala love nawawala. No? Nawawala ang pagmamahal. No? May iba nang minamahal. Oh, pangit nun, ano? Sabi sa Revelation 2, verses 2 to 4, I know your works. Klaro ba? Kung kayo merong ano, yan. Alam ko yung inyong ginagawa, yung trabaho, your patience, ang yung pagtitiis. And that you cannot bear those who are evil. No? Hate na hate nyo nga yung mga masasama eh. No? Ganun naman tayo, parang ganun din lang, no? And you have tested those who say they are apostles and are not. Very discerning yung church na yun. Alam nila yung peke at saka yung totoo. No? And have found them liars. And you have persevered and have patience. No? Grabe yung kanilang tiyaga sa ministry. Grabe yung kanilang tiyaga sa mga hirap. Kasi, bakit? May persecution noon eh. Persecution during those days were real. No? And have labored for my name's sake and have not become weary. Hindi ka napagod. Grabe, yung paghayo mo. Sabi, matitindi yung mga Kristiyano noon panahon na yun. May persecution pero ang tiyatsaga. No? Hindi
Sila bumitaw. Pero sabi sa verse 4, nevertheless, oh, meron pa pala. Hello? Meron pa pala. Nevertheless, anong sabi? I have this against you. Di pa nakakagulat. Oh my God, akala ko okay na ako. Hindi pa pala. Hello? Di pa nakakagulat, ha? Kung tayo ginawa natin yung verse 2 hanggang verse 3, meron pa palang nevertheless. Di ba nakakagulat? Si Lord mismo nagsasabi ito sa atin eh. Sabi niya, anak, may kulang pa. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works. Or else, I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Di ba warning yan na parang akala ko okay na ako, bakit ako naiwan? Yun. May mga bagay na aayusin tayo. Alam nyo, si Lord ay gusto niya talaga perfect church, di ba? Yan sabi niya. He will be coming back for a perfect church. Kaya, kung may nakakata si Lord na ganon, ayusin natin. No? Ano ba yung first love? Tingnan muna natin na two things are commended in the Ephesian church. Yung persistence and their purity, their diligence and their doctrine. Grabe, no? Persistent naman sila eh. Alam nila yung mali at tamang doctrine. At sa ministry, grabe sila. Okay? Their focus on the persistence of the saints in their personal commitment to obedience and ministry, yung works and labor. See? Nagsa-self group sila, nagsa-Sunday service sila, nagsa-share sila, nag-i-invite sila, nagwi-witness, pero kulang pa rin. Tayo pa kaya? Hello? Anong kulang? Tanong mo yung katabi mo, ano kayang kulang? May kulang pa. Yung ancient Ephesian church was one of the pioneering churches na in-establish si Paul, located in a prime trading city of Ephesus. So, sabihin, nasa syudad eh. Nasa syudad. Hindi pa naman katulad doon ng syudad noon eh. Pag sinabing syudad, nung unang panahon, wala pa na mga television noon, wala pang mga gadgets noon. Pero they are also complicated during those days. Meron na silang mga ibang pinagkakalibangan. No? That first love demonstrated by the Christians at the early stage of the church appeared to have dissipated in the process of time. Parang lumalab na. No? Sino bang first love natin? Yan, sinasabi natin si Lord ang first love natin. Pero yung sinasabi natin na relationship, personal, intimate relationship, yun yung naapektuhan. May mga pinagkakabisihan na. At di na nakakapag-pray sa maga, di na nakakapag-devotion, di na nakakapag-worship. Wala nawawala yung personal. Di ba pagka meron kang girlfriend, boyfriend o asawa, di maaari, di mo kakausapin yan. Asawa nga, katabi mo na, di mo kakausapin, di ba? Si Lord nananahan sa ating puso. Pero dumaan na maghapon, di mo kinausap, di ka nag-pray, di ka, alam mo yun, nangyayari ba yun? Salamat sa inyong sagot na mahina. Pero alam na natin na yun nga, dahil sa kabisihan natin minsan, nalilimutan natin. Aminin natin, lahat naman tayo eh. No? Yung paggising sa maga, iba na yung hawak mo, cellphone natin, ito mo mga message. No? Nangyayari yun? Nangyayari talaga.
Maraming kaabalahan na umaagaw ng ating atensyon sa Panginoon. And then yung ating love sa ating kapatiran na parang natutunaw. In the process of time, ito nga, Kasi pag sinabing process of time, maraming testing dyan na susubok. Yung kaabalahan mo sa trabaho, sa maraming bagay. No? Anong priority natin? Napapaltan yung ating focus sa ating first love. Importante yan. Di nga ba yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. So, we are all guilty of that. Pinapaalalahan lang tayo ng Lord. Mga anak, huwag niyong kalilimutan. Don't forget your first love. Do not exchange Him with other things, even with your ministry. Yan, no? Kung masyado tayong na-busy sa kingdom, kahit ministry, maring umagaw ng iyong attention sa iyong relationship. Hello? Tama? Yung relationship, alagaan natin. Yung ministry, andyan lang naman yan eh. Pero minsan dahil sa nagkakaroon ka ng pressure sa ministry, yung relationship, naliligtaan natin. Tama ba? Pero dito, we are being reminded na pag gumising tayo sa maga, si Lord, andyan. Dahil pagka nawala na lahat, nawala ng ministry, nawala ng trabaho, everything. Ito nga, itong pandemic, nire-refocus lang tayo kay Lord. Hello? So yun, dumarating talaga yung time na yun. Pagka nagkakaroon tayo ng mga ibang mga priorities, yung first love natin ay iiwan. No? Halimbawa, meron kang asawa, yung bang naalala meron kang mga dapat gawin, ba di ka man lang ba magpapaalam na, May, alis na ako dahil nalimutan may asawa ka, bihis ka na agad at alis ka na lang ng asawa mo. Nasaan yung asawa ko? Yan na yung mga mag-aasawa, ha? Pag may asawa na kayo, baka malimutan nyo, may asawa pala kayo. No? Ganon din, si Lord, andyan si Lord eh. No? Kung ano na nga pinaghawakan natin, nalimutan lang sa atin, hallelujah, thank you Lord. Di ba natin nagpa-thank you? Thank you Lord sa kalusugan, buhay pa ako, thank you Lord sa, di ba? Nalimutan natin magpa-thank you mo lang kay Lord. Nangyayari yon kapag maraming tumatakbo sa isip natin na gagawin. Hello? Don't let your first love dissipate. Ito yung ating testimony sa mundo na tayo kanyang disipulo. Tinamaan ba tayo? Mabuti na yung tinamaan kaysa nadaplisan lang. Dapat yung sapul ba? Kasi kung hindi tayo masasapul, baka pag-uwi natin ganun pa rin. Salamat, napapaalalahanan tayo dahil mahalaga ito lalo sa mga panahon yun ng crisis. Napakahalaga nitong intimate, personal relationship natin kay Lord. Kasi kung wala na ang church, wala na mga kapatiran, wala na lahat. Yun na lang natitira. Nadala ka sa isang isla na ikaw lamang, no? Nag-iisa. Si Lord lang ang iyong kasama doon. Number 2. Ayan. The church in Smyrna, persecuted church. Ayan, no? Sabi sa verse 9, I know your works. So, busy rin sila sa ministry. Your tribulation, yung kanilang mga nararanasang persecution, and poverty,
Grabe, mahirap sila. But you are rich. Grabe. Mayaman pero poor. Meron palang ganun, no? Mayaman na poor. Sabihin, mayaman sa ibang bagay pero poor sa pera, pero mayaman kay Lord. No? May ganun eh. Parang ikaw yun. Minsan wala ka, pero kay Lord, napakayaman mo naman. Hello? And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Oh, meron pa pala silang pagdurusahan. No? About to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. See, matindi yung persecution po noon. That you may be tested and you will have tribulation 10 days. Talagang kukulungin sila, pahihirapan sila para, siguro, para mag-deny sila kay Lord. But be faithful until death. Parang sinasabi ng Lord, pwede kang mamartir, maging tapat ka. And I will give you the crown of life. Wow. Iyon na, yung sinasabi ng crown of life. Matindi ang Smyrna. Hindi lang naman mga religious Jews ang nagpe-persecute sa kanila, pati mga Roman soldiers, Roman government. So Smyrna was a city whose prime product is a bitter gum called myrrh. No? Ang produkto nila ay myrrh. Ito'y napakapait na substance. Very bitter. Kaya nga parang tumutugon din sa kanilang naranasan, very bitter ang persecution. Gamit sa perfume, napakabango naman. At sa pag-iimbalsa mo. So, alam niyo yung perfume, di naman talaga lumalabas yung myrrh, hindi lumalabas yung bango niya unless na talagang pigain, extract. No? Extract lang naman ang nagiging ingredient ng perfume eh. So parang ganun din tayo, pinipiga, lumalabas yung, di ba? Lumalabas yung ating totoong pagiging Kristiyano. Pag tayo sinusubok, dapat doon lumalabas yung totoong tayo. Yung ating, yung fruit of the Spirit dapat lumabas. Myrrh is also used in incense burning at the temple. Napakaraming saints noon were being persecuted and martyred in the area of Smyrna. And the Lord admonished them to be faithful to death. Tingin nyo, babalik pa itong ganito? Persecution unto death. Ipe-persecute ang mga Kristyano hanggang sa kamatayan. Hindi po malayo. Kaya, ano naman, kinakailangan natin, paghandaan din natin. Sa Middle East, nangyari na yun, di ba? Yun nangyari sa Middle East, pwede rin mangyari sa atin. Tandaan niyo yung mga cases ng ISIS na pinupugutan nila ng ulo yung mga Christians. No? Pinapadinay nila si Lord, pero pag hindi dinideny, pupugutan sila ng ulo. At yun ay lahat na papublish. No? Paano naman tayo? We have not yet experienced even a small degree of persecution. Meron tayong persecution, pero hindi ganun katindi. Yet there are those who fell away. What bitter myrrh or persecution are we experiencing that hinder us in serving God? Meron na ba? Kawalan ng pera? Ganun eh. Kawalan ng masasakyan? Kawalan, maraming ganun. Sabihin natin. Ganito. No? These are forms of persecution, pero hadlang ba yan para tayo ay gumawa ng pinapagawa ng Lord? Sabi ko, ang persecution lang talaga natin, we are being hindered to gather together and have our worship. Although ngayon, may laya naman tayo eh. Simula ng pandemic, nagsabis tayo, wala namang bumisita, wala namang
Hindi na pinapakilaman. Kasi alam din naman nila na the church is essential. Tama ba? Spirituality is the essential of essentials. Kasi kung walang spirituality, marami nang bubuwang, di ba? Marami nasisira ang ulo, natataranta, nadidepress, nagsisuicide. Hello? Sa totoo lang, hindi lang lahat napapublish eh. No? Maraming tahanan na nawasak dahil sa lockdown. Well, yeah. Ang sabi ng Lord, stand your ground to death. Ito sinasabi talaga na kinakailangan manindigan tayo. Kung ano yung tama at sinabi ng Lord, manindigan tayo. Ang tanong, ikaw ba, handa ka na ba na ma-persecute? It is very possible na magkaroon talaga ng severe Christian persecution. Alam niyo sa Amerika, marami nagsasabi na yung Vice President ni Biden, kalaban ni Trump, babae na eh, she is out to hinder religious freedom in America. At kung ano mangyari sa Amerika, it reflects sa ibang nation. Kaya nga sabi natin, dapat pinipipray natin ang Amerika. Bakit? Andun yung maraming mga galamay ng Antichrist eh. Marami nakaupo sa gobyerno. And even it's a party. It's a political party pushing this dark agenda. Yeah. No? Nabanggit ko na kanina kung anong party yun, pero napakadilim ng kanilang hinaharap kapag na-elect itong kalaban ni Trump. No? Kasi nasa likod nila talaga ay yung oligarchs. Kahit sa atin man ay parang meron ding ganun shroud of darkness sa ating government. Na parang ang ating president parang hindi makapag-decide ng siya lang talaga. Control na powers na. Pwede naman tayong kumawala sa World Health, sa mga dictates ng World Health, pero bakit parang nakatali tayo? Pwede namang kumawala eh. So, kita niyo yung nangyari sa World Health ngayon. Marami siyang proclamation ngayon na taliwas sa kanilang di daw naman nila ipinayo ang mga gobyerno yung mag-lockdown. Ngayon, bakit nila sinasabing ganun? So, ibig sabihin, sino may kasalanan ng pagbagsak ng mga negosyo, ng economy? Yung ating gobyerno na lockdown. Eh, yun ang kanilang suggestion ng una eh. Laging ganun, pagka may nakikitang palpak, naghuhugas sila ng kamay. Kaya nga, ewan ko bakit tayo parang taling-tali pa sa World Health. Pero salamat naman sa Panginoon dahil marami naman tayong mga prayer answered na eh. Di ba? Tungkol sa mga, yung 15 na ngayon ang allowed. 15 to 65. Eh bakit naman meron pang limit na 65? Di ba bayaan yung mga 70s para, di ba? Anong kinalaman ng 66? Kung kayo lampas na ng 65, huwag kayong mag-alala, labas lang. At pagsinita, bakit? Gusto kong ma-enjoy yung aking natitirang panahon sa mundong ito. Pagbawalan mo pa ako? Di ba? Ano yan? Eh kasi kayo susceptible. Hindi malakas pa ako. Sige nga, tingnan natin. Ang talaga lang naman na talaga natutuluyan yung mga may preconditions na ano. Di ba? Eh kung malakas ka naman, bakit naman? Nakakita nga ako mga senior yan talagang may tungkod na. Nasa mall pa rin eh. Sige lang. Pabayaan na. Pagbigyan niyo yan, pambihira naman. At least ngayon, 15 years old, binabahan na, no? Hallelujah. May naririnig pa rin ako na mga non-COVID deaths, dinideclare pa rin COVID. Yung ni Pastor Art,
Bayaw ni Pastor Art Tanteo. Alam nila hindi COVID. Bakit dineclare na COVID? Andun pa rin yung connivance. Kakalungkot. Pero reality kasi, pagka ang pasyente walang pambayad na siya sa ospital, para libre, sagot ng PhilHealth yan, pati cremation, i-COVID na lang natin. Yun, marami natutokso. Kaya sabi ko, I have known at least 10 people ganan namatay, hindi COVID, pero kinobid. Anyway, nasa na tayo? Hindi pa tayo nakakaranas ng talagang matinding persecution, but we are technically being persecuted. Kaya ngayon, sabi nga ng maraming mga Amerikano, kapag kasi Biden ang dumabas this November 3 election, it will be terrible, not only for America, but for the whole world. Makakagalaw ang New World Order. Pero pag si Trump ang ating ipinag-pray na bigyan ng Lord ng favor, 4 more years, ipupush niya yung mga biblical, godly agenda. Yeah. Pero ako nagtataka, maraming taong hindi naniniwala dito. Mga Kristiyano. No? Itong mga nagaganap na ito ay fulfillment. Maliwanag na fulfillment ng mga biblical prophecies. And yet, parang di pa nila ma-connect yung mga nangyayari. So anyway, mahalaga na tayo po ay aware sa mga kaganapan para tayo ay manatiling handa. Number 3, Church in Pergamos. Etong pangit. Compromising church. No? Persecution, well, talagang, pero ito compromise eh. Maaring walang persecution, kaya nag-compromise. Maganda pa doon sa may persecution, hindi na ako compromise. Sabi dito sa verse 13, I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to my name and did not deny my faith, even the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. Verse 14, but I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who sought Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Yan. Ano yung Pergamos? It's a compromising church. Pergamos was a center for cult practices. Literally, Satan's throne nga eh. Persecution was also intense. May persecution din pala. So yung gamos is the Greek word for marriage. And the church there was married to the world instead of to Christ. No? Nakikipag-isa sa mundo sa halip sa kay Kristo. In what way? Compromises. Alam natin na si Balaam ay, sa Old Testamento, isa siyang hari na gusto niya talaga na i-curse ang Israel. Nag-hire siya ng isang prophet. Ang pangalan ay Balak. Masama ang Balak nitong si Balak. So, nung sinabi na ni Balaam, sige, i-curse mo na. Si Balak naman magsasalita, blessing, blessing, sa Israel, blessing. Sabi ni Balaam, sayang naman binabayad ko sa iyo. Sabi ko, i-curse mo. Bakit mo binibless? Sabi ni Balak, yan ang sabi ni Lord eh. Anong magagawa ko? Yan ang sabi ni Lord, i-bless. So, umisit ang paraan si Balaam. Sige, ganito lang gawin mo. Ang ginawa naman nitong si Balak, sumunod naman siya. Hindi nga niya kinurse, pero nakipag-collaborate, nakipagsabuatan siya kay Balaam na alukin
yung mga Israelita na mag-asawa ng hindi nila kapwa Israelita. So, nag-compromise ngayon. At yung mga napangasawa nito mga Israelita ang nagdala sa kanila mag-worship ng idol. Na-compromise yung kanilang pagkatawag. Bawal na bawal sa kanila ang mag-asawa ng labas sa kanilang faith, unequally yoked. Ayan. They intermarried with pagan wives. They disobeyed God. No? Hindi nga kinurse, pero ganun din. Kinurompromise niya. No? Tinukso niya na magsipag-asawa ng mga paganong asawa na siya ang nagdala sa Israelites para magkasala. Ganun no? Kaya, kabilin-bilan ni Lord, don't be unequally yoked with unbelievers. Yan mga anak, kung kayo may mga boyfriend na hindi Kristiyano, beware. Kung kayo may mga girlfriend na hindi nyo katulad ang pananampalataya, beware. Kahit paanong ganda niya, kahit paanong pogi niya, beware. Bakit? Kasi magkakaproblema ka pagdating sa pananampalataya. Okay? Ano yung nakakompromise sa church ngayon? Na na-expose sa mga Kristiyano? Modern day gadgets like television and cell phones. Yan. Computer. Na-expose sa mga Christians sa mga movies promoting immorality, internet pornography, etc., etc., etc. Yan naman hindi maganda. Okay? Yeah, oo, gamit natin yung mga gadgets ka. Kailang, necessity nga Kaya lang, minsan, hindi na ginagamit yung discerning kung mali ba ito o tama ba ito. Browse ng browse. Na-browse, pornography, nahuli. Marami ganan. No? Magaganda yung mga sine, nakakalibang kasi walang magawa. Nanood ng mga sine. No? At alam nyo, nakaka-addict yung mga sine. Alam naman natin yun Lalo pa at mga, marami ngayon. Kaya, nako-compromise ang ating time kay Lord, nako-compromise ang gawain. Sino nanood ng sine kagabi at napuyat, hindi nakapag-church? Hello? Hindi nakapunta ng church dahil napuyat. Bakit? May pinanood na magandang sine. Ayan. Kaya yung gadget, ingatan natin. Bakit? Portal yan Pag sinabing portal, access yan ng mga masamang espiritu sa buhay ng mga tao. Hello? Pag di tayo nag-ingat, ibang lalabas dyan. No? Spirits yan Pag nanood ka, may spirits. Bakit natin nasabi yan? Di ba nung tayo marami ay babad sa drama, grabe yung karakter ng mga dramatista sa pelikula, nakikita sa ugali na ng tao. No? Pati kapatid, pinagdidiskitahan. Ginagaya yung mga karakter sa drama. Espiritu yan Masyadong emotional, ikaw rin, naging emotional na rin. So, ano mang spirit yung napoportray sa mga pinapanood natin? Pag di ka maingat, malilipat sa iyo yan. So, ano man ang nagko-compromise sa atin, watch out. Sabi nga watch out. Bantayan natin. No? Baka yung sinasabi mo na cellphone mo, na dedicate mo kay Lord para magamit for His glory, baka mamaya hindi na glory ng Lord ang nakikita dyan. Si Gloria na. Iba ng glory.
Number 4, church in Thyatira. Tolerant church. Ito naman, may mali na hindi pa kino-correct. Okay? Verse 19, I know your works, love, service, faith, and your patience. And as for your works, the last are more than the first. Wow, grabe. Kinumen mo na ng Lord. Grabe yung trabaho niyo itong mga bandang huli. Talagang matitindi yung mga ginagawa niyo sa ministry. Nevertheless, may nevertheless na naman. Hindi pa rin perfect. Nevertheless, I have few things against you because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. And I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Ayan. Ito ang problema. May pinapahintulutan sila na babae na sinasabing si propeta, pero, yun nga, mali na tinuturo. So, Thyatira was famous for textiles, especially yung product nila ay purple dye. Sikat nun pagka-purple dye, mga royalty lang ang nag-ano nun. No? This church was doing many things well, but they were being led astray, naliligaw sila by someone teaching false doctrine. Evidently, a woman claiming to be a prophetess had been influencing some in this church to join the local trade. Okay, dahil maraming mga Kristiyano, nandun sila sa business ng textile industry. So, ang nangyari po, para makasama ka sa organization, makapagbenta ka, hindi ka po pwedeng pumesto sa palengke pag di ka miyembro ng kanilang guild. May samahan. Parang cooperative, ganun. Pag hindi ka miyembro, hindi ka pwede magtinda rito. O hindi ka pwede na magtinda kahit saan. Ganun eh. So, itong nangyayari po, pinapahintulutan ng prophetess na ito na, ay hanap buhay niyo yan eh. Anong kakainin niyo? Mamatay kayo pag di kayo nagmiyembro, di kayo makapagtitinda. So, pagka nagmiyembro ka naman, ang nangyayari po naman, meron silang mga ritual na masasama. Ano nangyari? May mga kapistahan sila na sinasamahan na namang immoral acts and worship of idols. So, compromise sila. The point is, unang-una, sa church ang problema, merong nagtuturo ng mali. Maling doktrina. Okay? Para bang gusto mo ma-fit in with the world, gusto mo makasama ka dahil, siyempre, makapagbenta ka, pero hindi ka makapagbenta kung hindi ka naman kasama sa kanilang asosasyon. But we are to stand firm in our faith, trusting God to provide and to take care of us. Ano ngayon mga nangyari ngayon? Ano yung mga napapahintulutan yung mga wrong doctrines na tayo nakakompromise? Meron akong sasabihin isa. Abused grace. Or yung sinasabi natin na wrong concept about grace. Okay lang, tinanggap mo na si Lord. Okay lang yung relationship mo. Tuloy mo lang. Walang problema. Ligtas ka na. Hello. Okay lang. By grace, save ka na. Kahit wala ka nang gawin. Ligtas ka na. That's very evil doctrine. Maraming mapapahamak dyan. Ayan, business partnership with ungodly people leading you to compromise. Ayan, minsan nangyayari po yun. Diba? Nakita mo ay maganda yung negosyo, ay alam mo na hindi siya Christian at saka iba pa yung kanyang kulto pa yung kanilang tapos makipag-partners, ay nako, di lalo. So, marami mga bagay na maaaring mag-lead sa atin para ma-compromise yung ating pananampalataya by being a tolerant. Kaya minsan, kailangan tayo talaga na mag-ingat even in our undertakings. No? Sa trabaho. Walang ibang trabaho. Anong trabaho mong yan? Ay ano po? Nightclub po. Ay naku, umalis ka na dyan. Alam naman. Humanap ka na lang ng ibang trabaho.
Ano yung trabaho mo? Ano po, cashier po ako sa sugalan. Ay, naku, umalis ka na dyan. Bibigyan ka nila ng mas magandang trabaho. Hindi naman po ako nagsusugal eh. Kahit pa. No? Ay, ako po ay nagtayo ng store. Anong tinda mo? Ay, ano po, Pastor, huwag kayo magagalit ha. Meron po akong wine. Meron po akong cigarette. Nako. Hindi naman po ako nagiinom eh. Yun nga. Pero nagtutulak kasi iba na. So, yun yung mga compromises na minsan di natin iniisip na mananagod din tayo. So, in conclusion, a pastor or a leader who does not warn the church is an entertainer, not a servant of Christ. Kayo, mga leaders kayo, do not be an entertainer. Mag-warn kayo sa mga kilala nyo kung alam niyong mali. Habang ang pang-araw ng Lord ay nalalapit, let's be more vigilant and watchful how we behave as a church of Jesus Christ. Paalala sa atin, etong 4, meron pang kasunod to, no? 3 pa. Next week. Pero for now, let's be reminded, pinapalaan tayo ng Lord, watch out. Sabihin mo sa katabi mo, watch out. Watch out. Pakatandaan natin, we need to maintain our readiness. Let's all stand. Let's pray. Father, we thank you for your word. Thank you for continually warning us and reminding us, O God, mahalaga mga bagay, Lord, to keep and preserve our readiness. Hindi rin po namin, Panginoon, kung meron man, Lord God, na isa sa mga 4 na warnings nito, Lord God, ang meron sino man sa amin. Dalangin namin, Lord, patuloy mong kausapin, paalalahanan, at tulungan, Lord God, na baguhin ito sapagkat kahit na kami ay porsigido, diligent, subalit nais mo isang perfect church. Hindi mo nais na sino man sa amin, Lord, ay maiwan, magkaroon ng reproach. Aming hiniling, Lord, Holy Spirit, continue to remind us, continue, Lord, to teach us. Yes, God. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise, Lord, in Jesus' name. For those of you there in the comfort of your home, na kailangan pong isuko nyo ang buhay nyo kay Lord, meron ba tayong first time na kinakailangan isuko ang buhay kay Lord? Meron po ba? Kasama mo? Kasama mo? Oh, sige po, dito po sa unahan. Ang gagawin lang po natin, mananalangin. No? Sa inyo din po niya, sa inyong mga tahanan, kung tayo po hindi pa nagsusuko ng buhay kay Lord, tayo po ay kailangang magsuko ng buhay kay Lord. May pangako si Lord, buhay na walang hanggan. At mangyayari ito kapag isinuko po natin ang buhay natin sa Kanya. So, sumunod po kayo sa isang panalangin ito, gawin itong isang personal na pakikipag-usap sa Panginoon. Okay? Sabihin natin, Panginoong Jesus. Sige po, brother, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin na iyong pinatunayan noong kayo napako sa krus, nagbuhos ng banal mong dugo upang ako'y tubusin, linisin at hugasan sa lahat ng aking mga kasalanan. Maraming salamat po. Hinihiling ko, Panginoon, patawarin mo ako. Linisin ang iyong banal na dugo sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at dito'y inaanyayahan kita, Panginoong Hesus,
Simula po ngayon, manahan ka po sa aking puso. Ikaw na po ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isinusuko ko na po sa iyo ang aking buong buhay at pagpapasya. Maraming salamat po at tinatanggap ko po ang iyong libreng handog na buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus. Amen, amen, amen. Ako na lang po mananalangin para sa inyo. Lord, salamat po sapagkat kilala mo po ang mga anak mong ito. Nasa tahanan man sila, Panginoon, at sa kapatid po namin nandito ngayon, amin pong patuloy na pinapasalamatan ka sapagkat pangako po sa iyong salita na sino mang siya tumanggap, ipinagkaloob na ng karapatan na maging anak ng Diyos at nasulat na sa aklat ng buhay sa langit ang kanilang mga pangalan. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa lahat ng mga pinagdadaanan po nila. At tinatagubilin, inihabilin, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanilang mga buhay. Salamat po sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus, ng aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. So kapag ka tinanggap ni Jesus, andun po siya. Pangako niya, hindi tayo iiwan, ni pababayaan man. Ang malaga lang po, magpatuloy tayo sa banal na kasulatan at mag-aral po tayo ng kanyang salita. Makapo na po tayo.